Yung title ng message natin ngayon is Blessing of Evangelism. So, basahin natin one more time yung yung Bible verse from Mateo 10:40 hanggang 42. Sabay-sabay natin basahin. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito ay propeta ay tatanggap ng gantimpalang mauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang mauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng isang basong malamig na tubig, isa sa maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko, siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen. So, the blessing of evangelism. Sa ating introduction, sabi dyan, child of God. So, anak ng Diyos. First requirements po para tayo ay maging isang evangelist or para magawa natin yung pag-ebanghelyo, tayo ay dapat ay anak ng Diyos. Ano ba yung evangelism? Ito yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagbabahagi patungkol sa buhay ni Kristo. Pagbabahagi tungkol sa kanyang pagkamatay, sa muling pagkabuhay, at pagpapatanggap sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. So, importante na tayo ay anak ng Diyos bago tayo mapunta o maging isang ebanghelista. Diba? And dapat tayo ay tatawaging mga disciple. So, hindi lang tayo anak ng Diyos, hindi lang tayo pinagpala dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi po doon natatapos. Tayo ay pinagpala kasi tayo rin ay tinawag bilang mga evangelista at mga disciple. Diba? So, hindi tayo natatapos na anak na ako ng Diyos o atin ako ng worship pag Sunday. Hindi po doon natatapos yung ating buhay. Diba? So, regardless kung gaano kahirap yung sitwasyon dito sa mundo, tayo bilang mga anak ng Diyos, may hiwalay na pagpapala ang Diyos sa atin. No, may separate blessing or separate answer na ibinigay sa atin bilang anak ng Diyos na kailangan na i-enjoy natin. Diba? Ibig sabihin, merong siguradong conclusion ang Diyos sa buhay natin. Meron siyang nakaplanong destiny sa buhay ng mga anak ng Diyos. So, sa anong paraan, paano pa tayo pagpapalain ng Diyos? Diba? Sa ano pang paraan? Diba? Tayo ay gagawin yung mga evangelist and mga disciple. Bakit nga tayo gagawin mga evangelist and disciple? Kasi tayo ay tumanggap ng kasagutan para magbigay din ng kasagutan sa ibang tao. Diba? Bakit tayo tinawag bilang mga evangelist? Kasi tayo ay tumanggap ng kagalingan para tayo rin ay magpagaling din naman sa iba. Diba? And bakit tayo tinawag na evangelist? Kasi dahil tayo tumanggap ng pagpapala na dapat din natin ibigay yung pagpapala sa mundong ito. Diba? So hindi natatapos na tayo lamang ay anak ng Diyos. Yung maranasan natin itong pagpapala na ito ay tinatawag na pag-ebanghelyo. Yung may bahagi mo yung kagalingan, yung pagpapala, at yung kasagutan sa ibang tao, ang tawag ko doon ay evangelism. And sino yung gumagawa nun? Diba? Hindi naman yun pwedeng gawin ng mga taong hindi tumanggap kay Jesus. Hindi nila yun kayang gawin kahit gusto pa nila. Hindi sila eligible to be an evangelist or disciple kasi tayo mga anak ng Diyos, tayo yung tinawag para maging mga evangelista and disciple. Diba? So number 1, those who have received the blessing of enjoying the grace of God already promised in the Word o yung remnant. Fulfillment of the Word and answer prayer. For example na lang si Joseph, kung naaalala niyo yung kwento ni Joseph, hindi naman po siya nag-share ng salita ng Diyos dun sa templo or kay Haring Parao. Pero nalaman ng hari na si Joseph ay sinasamahan ng Diyos. Kaya anong sabi?
saan pa kami makakakita ng isang tao na sinasamahan ng Diyos? Diba? So wala pang ginagawa si Joseph, pero dahil si Joseph ay may oras ng pananalangin, siya ay sumusunod sa Diyos, yung buhay niya ay nagiging evangelism na agad. No? Hindi pa siya nag-share ng gospel. Ang tawag dyan yung kahit anong ginagawa niya, nagtatagumpay si Joseph. No? Kahit anong ginagawa niya, kahit sa pinakamaliit na trabaho ng isang alipin, nagtatagumpay si Joseph. Diba? Kung maalala natin si Noah, siya yung gumawa ng barko, diba? So, ano nangyari kay Noah? Siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng isang barko para iligtas yung tao. Bakit kaya kailangan iligtas yung mga tao? Kasi nung time na yon, sobrang sama na nung ginagawa ng mga tao, kaya nagalit ng ang Diyos. Dahil sa nagalit ng Diyos, pinili niya si Noah para iligtas yung kanyang pamilya. Diba sabi sa Genesis 6:8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Diba natuwa ang Diyos kay Noah. Kaya natuwa ang Diyos kay Noah dahil siya ay may pagsunod. Ano pa? Dahil doon pinagpala ng Diyos at niligtas ng Diyos ang kanyang pamilya. So kaya si Noah tinatawag din na, sa Biblia tinatawag din siyang evangelist. Nabasa ko nga, I'm not sure kung totoo, pero siya yung unang-unang evangelist na tinatawag. Kasi sinasabihan niya yung mga tao na tumalikod na kayo sa inyong mga kasamaan. Diba? Sinasabihan niya yung mga tao na pumasok na kayo sa barko kung gusto niyong maligtas. Diba? Sino yung barko na yun? Walang iba po kundi si Jesucristo. Amen? Sabi sa 2 Peter 2:5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang mga kasama. Amen? So sa number 2, those who enjoy the power of the name of Jesus through declaration of faith in prayer. Diba? So, sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay tatawaging mga evangelist. Hindi naman pwedeng evangelist ka pero hindi ka man lang nagpe-pray. Diba? So, pwede ka yung kwento ni Pablo ng last time, yung false prophet, no? So, without word of God, without prayer, without worship, mahihirapan tayo na i-confirm sa sarili natin na hindi, evangelist ako. Diba? So, importante na meron tayong enjoyment or natatamasa natin yung authority sa pangalan ni Jesus. Yung last week message, authority in Jesus. Diba? And number 3, those who are in accordance with God's desire. Diba? Ano ba yung desire ng Diyos? Ano ba yung gustong mangyari ng Diyos? Diba sabi ko last time, sa 1 hanggang 1,000, ano kaya yung top 1 doon sa gusto ng Diyos? Diba? Ang gusto ng Diyos is yung salvation of souls. Yun yung number 1. Na mailigtas yung bawat kaluluwa. Diba? John 3:16. Diba? Hindi ko nababasahin. Diba? Gusto ng Diyos na mailigtas ang lahat ng tao kasi ganun na lamang yung pag-ibig niya sa sanlibutan. Amen? And then Mateo 28:16 hanggang 20. Ito yung verse natin last Sunday. Sabi dyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi niyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So yung verse na po ito yung huling bilin ni Jesus
Ito yung uli niyang utos doon sa kanyang mga disciple. Na turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Diba? And then sa Mark 16:15 hanggang 18, anong sabi dyan? At sinasabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumambot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kaya so, yan po yung ebidensya na yung mga disciple o yung mga evangelist ay ginagamit ng Diyos na magpalayas ng mga demonyo. Diba? Magpalayas ng mga masasamang espiritu. Kahit sa bahay nyo, ako lagi yun yung isa sa prayer ko eh. Lord, ba sa akin yung pagkilos si Satan dito sa bahay na to? Diba? Laging gano'n. Kasi minsan, for some reason, may mga conflict, may masamang espiritu. Kaya anong gawain natin bilang disciple, wasakin yung espiritu ng kadiliman kahit sa loob ng ating tahanan. Diba? Sabi sa number 3, the last message, Acts 1:8 and yung Mateo 24:14. Basahin ko na lang yung Mateo 24. Ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito ang tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. Gusto niyo bang may maambag kayo? Gusto niyo bang meron kayong ma-contribute sa pagdating ng wakas? May ambagan pala, no? May ambagan. Diba? So, tayo ay gagamitin ng Diyos. Pag naibahagi na ang kanyang salita sa sanlibutan, darating na ang wakas. Ayun. So, sanay na tayo. Ayun. So, what is evangelism? Ano ba yung evangelism? So, number 1, it is a movement of life. So, pag sinabing evangelism, dapat merong movement or may paggalaw. Diba? Kahit sa diba pag namatay na yung tao, ano yung muling ginagawa nila? Tinitignan nila kung may pulso. Diba? Tinitignan nila kung gumagalaw pa ito kasi may buhay pa. So, ganun din. Ang evangelism dapat merong buhay. About saan? About saan yung buhay na to? Yung buhay na ma-enjoy mo, nakasama mo ang Diyos. Kagaya ni Joseph, no? Na-enjoy niya lang nakasama niya ang Diyos, pero siya ay nakapag-ebanghelyo na. If in case na-enjoy mo yung buhay mo na wala ang Diyos, na-enjoy mo yung buhay mo kahit wala ang Diyos, ibig sabihin yan, wala talagang buhay. Kasi walang movement. So, the meeting and enjoyment of God begins saan? Sa Emmanuel o yung Isaiah 7:14. So, basahin natin. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Amen. So, sabi dyan, the Holy Trinity is with us. The fulfillment of the word, answer prayer, witness, and power. So, dahil sa pangakong ito sa Isaiah 7:14, yung tatlong Holy Trinity God ay nasa atin. No? Ibig sabihin lang yan, yung salita sa Isaiah 7:14, nagkaroon siya ng katuparan. No? At yan yung naging answer natin hanggang ngayon. Diba? Yan yung naging kasagutan natin hanggang ngayon kasi nagkaroon ito ng katuparan.
So walang iba yan kundi si Hesus Kristo. Amen. Amen? So, ibig sabihin nun, wala tayong choice kundi magiging witness. Wala kang choice kahit ayaw mo. Di ba? Dahil na-enjoy mo yung tatlong persona ng Diyos, ikaw ay magiging isang witness. And then next, the fundamental problem is solved. Diba? Ano yan? The problem of sin, Satan, and separation from God is solved. So alam na natin to. 2011 o 2008, naririnig ko na po itong tatlong S na to. Diba? Ano yung tatlong S? Sin, Satan, and separation. So, kung ma-enjoy natin yung tatlong persona ng Diyos, o si Kristo bilang true prophet, true priest, and true king, dun lang tayo makakatulong sa ibang tao. Dun lang natin mapapalaya yung mga tao sa fundamental problem. Ano yung fundamental problem? Siya yung problem of all problems. Di ba? May iba pa bang delikadong problema? Wala na, kundi yung tatlong S. Siya yung ugat ng lahat ng problema. So last 3 weeks lang, medyo sumakit talaga yung ngipin ko. No, napapaganon na ako. Diba? Napapaganon na ako kasi sabi nung tatlong dentista, nag-canvas muna ako kung sino yung pinakamura. Ayun, lahat sila mahal. Kailangan i-root canal. Kailangan tanggalin yung pinaka-nerve o yung ugat ng sa ngipin para mawala yung sakit. Diba? So, babalik-balik pa ako doon hanggang mawala yung sakit. So, ibig sabihin nun, may ugat kasi talaga yung problema. Diba? So, ma-insert na. Diba? So, ibig sabihin nun, ang ugat ng problema ay walang iba kundi si Satan. Kaya kailangan, ang ginawa ko, pinatanggal ko na pati yung ngipin. Diba? So, wala nang root canal. Tanggalin na rin natin pati yung ngipin. So, first time ko pong mabunutan, masakit pala kasi dito malab yung anesthesia. So, yung doktor, galit na galit, no? So, ayun. Ngayon, after ilang days, wala na, normal na. So, normal na sa akin na wala na akong isang ngipin. No? Sa bagang. So, ganun din. Ang root ng lahat ng problema ay walang iba kundi yung tatlong S. So, bilang mga evangelist, yun yung ating tatanggalin para mamatay. Diba? So, ano pa? Complete liberation from the fate of being bound to death, curse, disaster, and power of hell. O yung spiritual DNA. So, dahil kay Christ na nasa atin bilang true priest, true king, and true prophet, we can help people, no? We can completely help people na mapalaya sila sa kamatayan, sa sumpa, at sa kapangyarihan ng impyerno. Diba? Can we imagine na binigyan tayo ni God ng eternal impact? Ano ba yung impact ko sa tao? Ano ba yung pinaka maaalala sa akin ng tao? Diba? Ano yung pinaka-maaalala sa atin ng tao? Diba? So, walang iba kundi tulungan sila mapalaya doon sa tatlong S. Ang tawag po doon, evangelism. Diba? Ano pa? Yung worst po, ang medyo worst lang, kasi si Satan, dinadaya tayo about sa katotohanan na ito. Dinideceive tayo ni Satan para makalimutan natin yung ganitong klase ng katotohanan. Diba? Dinadaya tayo ni Satan para hindi natin ma-enjoy o ma-realize na we are called to be evangelists. Diba? So, paano mo isi-share yung solution kung hindi mo alam yung solution? Diba? Paano mo isi-share yung solution kung hindi mo siya na-enjoy?
kung nakalimutan mo, paano mo siya i-share? Diba? Kung hindi mo siya na-experience, paano mo ibabahagi yung solusyon? Diba? Kaya sabi dyan, kailangan natin silang tulungan na mabago yung kanilang spiritual DNA. Alam mo yung DNA, di ba? Kaya tayo may kanya-kanyang DNA. Pero dahil sa 3S, napasama tayo doon sa DNA na mapupunta doon sa impyerno. So let us pray that the Holy Trinity God will take possession of my thoughts, my heart, soul, and body, and everything. Let us go so that life is transmitted. So, importante na magsisimula po yan sa atin mismo. Na magkakaroon tayo ng self-evangelism. Sa iyong isipan, sa iyong puso, sa buong katawan mo. Diba? Magsisimula yan sa atin. Amen? Amen. So, number 2. Hanggang number 3 lang to. Don't worry. Pero mahaba talaga. So, brace yourself. So number 2, it is the movement of power of throne. So we enjoy the power of throne, the power that transcends time and space, and save 237 countries is given for yung world evangelization. So the moment po na malaman mo yung katotohanan na ito, the moment na ma-enjoy mo yung katotohanan na ito, tungkol sa kapangyarihan ng trono ng Diyos, wala kang choice. Na wala tayong choice but to receive the power that transcends time and space. Dati po, hirap na hirap akong explain to, yung transcending time and space. Very challenging po siya na-explain, pero yes, mangyayari sa atin at na-experience natin yung answer of transcending time and space. Kailangan natin mag-antay sa moment na yon. We need to wait on that special moment na may experience natin tong answer na to. Diba? And then, tayo ay magagamit sa 237 nations. Ibig sabihin po nun, world evangelism. So, this month lang, may Remnant Conference, no? World Remnant Conference. Sayang hindi tayo nakaten. Pero, ang pumunta po doon mga iba't ibang mga remnant galing sa iba't ibang bansa. So, katunayan lang na yung salita ng Diyos ay umaabot na talaga sa iba't ibang bansa. And then, yung moment na to, ang kailangan natin is isama yon sa ating panalangin. Amen ba? Amen. So, unprecedented answer are given to me, my studies, the field, and the church, the power to overcome those who have the power of the air. So, siguradong 100% may experience natin itong unprecedented answer, lalong-lalo na po sa ating pag-aaral. Diba? So, mostly sa atin dito ay estudyante, and naging estudyante rin naman po ako. Talagang pag siseryosohin mo yung pag-aaral mo, talagang mahihirapan ka. So, wag yun ang seryosohin. Di ba, joke lang? No? Talagang mag-struggle tayo. Lalo daw ngayon dahil pina-exceed daw yung school year, kaya yung ibang estudyante, whole day na. Di ba? Whole day na, wala nang time. Hindi ko na nga nakikita yung iba dito eh. No? Hindi ko na kayo nakikita kasi alam ko, busy kayo sa inyong mga pag-aaral. Di ba? So, kung gusto nyong tumanggap ng kasagutan sa inyong pag-aaral, kailangan i-connect nyo ito sa evangelism. No, kailangan i-connect natin lahat sa pag-ebanghelyo at dapat na-enjoy natin yung kapangyarihan ng trono ng Diyos sa ating pag-aaral. No, sa ating pag-aaral. Gawin natin yung school natin bilang field na binigay ng Diyos. Ibig sabihin nun, malaman ng tao na nasa iyo si Christ. Malaman ng ibang estudyante na nasa iyo si Jesus at na ikaw ay anak ng Diyos. Makita nila, ay ito si Rebel, anak ko ng Diyos.
Diba? Ito si Ruth Ann. Ito si Aaron. Diba? Ma-realize nila na kasi si Aaron sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Amen. So magkaroon tayo ng confident. No? Confident na tayo ay anak ng Diyos. Amen. So in the first place, bakit pa tayo nag-aaral? Bakit ba hinayaan ng Diyos na makapag-aral tayo? No? Yung iba, na-share na nila kasi gusto talaga nilang matupad yung pangarap nila, gusto nilang yumaman, gusto nilang makatulong sa kanilang mga magulang, gusto nilang makaipon ng maraming pera. Ganyan-ganyan din po ako nung nag-aaral ako. No? Lahat nasa isip ko, pera. Diba? Kasi nakikita natin yung situation ng family natin. Diba? Pero maganda po yan. Maganda po siyang mindset. Pero tayo ay nag-aaral kasi gusto nating maparangalan ng Diyos sa ating pag-aaral. Gusto natin na yung kingdom of God ay ma-extend. Na magamit yung pag-aaral natin para sa gawain ng Diyos. Ang tawag po doon, evangelism. So, kung gusto niyo po na maging matagumpay, i-offer niyo yung pag-aaral nyo para sa kaharian ng Diyos. Amen? So, subok na yan. Diba? Ano pa? And dahil doon, God will continue to help us doon sa 5 powers. Balik. Ayan, so 5 powers. Ayan. The power to overcome those who have the power in here. So, hindi lang yung 5 powers. Alam niyo na yung 5 powers, no? Spiritual power, physical power, intellectual power, financial power, and manpower. So, hahayaan ng Diyos, ma-experience natin dyan, and kayang-kaya rin natin ma-overcome yung power in air. Ano ibig sabihin nun? Si Satan. No? Si Satan. Number 2, it is a healing movement. Diba? Ano pang mangyayari? Yung movement ng kagalingan ay maibibigay din natin sa ibang tao. No? Aminin natin, kaya tayo nakakaranas ng kagalingan ng ating past, ng present, at yung continuous healing sa future kasi someone shared Jesus to us. It can be sa church, it can be sa labas, sa bahay nyo. May mga taong ginamit ng Diyos para makilala mo si Jesus. Kaya tayo ay tumatanggap ng kagalingan. Diba? So, kailangan natin maging honest dyan. Kaya ang gagawin natin is pay forward. Pay forward. So, i-allow natin yung ibang tao na makilala rin si Jesus. Kung nahihirapan kayo, dalhin nyo dito sa church. Dalhin nyo sa bahay ko. Samahan nyo lang, syempre. Diba? Tawagin nyo ako doon kahit may ginagawa ako. Diba? Dalhin nyo dito sa church. So, yun po ay isang way ng pag-ebanghelyo. Kasi someone shared Christ sa atin. So, pay forward. No? Ano pa? Naalala ko po nung ako po nag-aaral ng college, ang una ko pong course ay mass comm. And syempre, yung mga classmate ko po, psychology, tara na, mag-shift ka na. So, naisip ko, sige na nga, kasi parang feeling ko wala akong kilala dun sa mga mass comm student pagdating ng second year. So, medyo naiisip ko na po yun. And then, that time po, nag-a-attend po ako ng college evangelism school sa Makati. So, mga college po yun, iba-ibang school. Pinapadala po ako ng pastora namin, pati yung iba pang college. And then, may namit po ako, pangalan niya Esther. College din siya sa Ateneo. Ang course niya, psychology. So, medyo sabi, bakit kinuha mo yung kursong psychology? Sobrang devoted niya po sa simbahan nila. Ang sabi niya sa akin, yung mga tao kasi, when they have problem, in mental problem, or meron silang suffering, anxiety, nagpapa-check up naman talaga sila sa mga psychiatrists, psychologists.
So, gagamitin niya yung horse na to share gospel. Kasi naniniwala siya na yung psychology, hindi siya 100% makakatulong sa tao, kundi si Jesus lamang doon sa pinagdadaanan ng tao. So, dahil doon, nag-shift na po ako. Sige, shift na ako. Diba, na-realize ko na may point. Diba, may point na magagamit yung course na ito to help people sa kanilang mental problem. Amen. So, yung mga gustong mag-psychology. Diba? So, yun lang. Ano pa? Kasi nga, yung tao hindi siya tatanggap ng complete healing without the healing of the Spirit. It's maaaring gumaling yung mental healing or magkaroon ng kagalingan mental, pero hindi makukumpleto yung kagalingan without the spiritual healing. So tayo dito, dahil tayo ay mga disciple, tayo ay mga spiritual psychologists. Diba? Amen. Amen. So, hindi tayo yung gagamutin, ha? Tayo yung manggagamot. Amen? Amen. So ano pa? Cultural healing. Diba si Pablo, pumupunta siya dun sa iba't ibang lugar at na-meet niya yung huwad na sa lamangkero, no? Kaya sinabi niya, ano sabi niya dun sa verse? Ikaw anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil? Magpabaluktot ng matuwid na landas? Diba? Nagalit si Pablo. Kasi doon sa lugar na yon, yung buwan ng propeta, tinuturuan niya yung mga tao na hindi totoong katuruan. Kaya ano nangyari? Nagalit si Pablo, nabulag yung buwan ng propeta. So bilang mga evangelist, kayang-kaya rin natin ipadala sa ibang lugar at magbigay din ng cultural healing. Amen. So ano ba yung cultural? Yung mga kinasanayan ng tao. Ano ba? Number 3, the power to break curses, disaster, and power of hell. Diba? Wait lang po. So ano ba? Ibig sabihin nun, sa pangalan lang po ni Jesus, kayang-kaya nating paluhurin si Satan. Diba? May iba pa bang paraan para mapapaluhod natin si Satan? Wala na po. No, the only way to Satan kneel down is by the authority of name of Jesus. Amen. Sa family nyo, para mapuksa niyo si Satan, gamitin niyo yung pangalang Jesus. At nasa atin na si Jesus. Kaya-kaya natin gawin yun. Diba? Sabi nga sa kanta, there is power in the name of Jesus to break every chain. So, Christine, baka naman next week, no? There is power in the name of Jesus na para wasakin lahat ng ano yung chain, kadena. So, minsan may marami pa tayong kadena na kailangan alisin para gamitin tayo ng Diyos. Kailangan natin gamitin yung pangalan ni Jesus to break every chain. Amen. So, number 3 na. Sorry, mahaba talaga yung message, no? Ito, mabilis lang itong number 3. Nag-overtime na ako dito. So, it is a blessing movement. Diba? So, ano yung evangelism? Meaning po, ma-enjoy natin yung trono ng Diyos, ma-enjoy natin yung ating supreme authority or highest identity or supreme authority na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Ano pa? We are called to be a ambassador of Christ. Diba? Tinawag tayong mga ambassador ni Jesucristo. Basahin natin yung 1 Peter 2:9. Sabay-sabay natin basahin. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who are called you out of darkness into His wonderful light.
Amen? So sabi dyan, you are a chosen people. So hindi natin pinili ang Diyos, kundi ang Diyos yung pumili sa atin. Diba? So, dahil pinili tayo ng Diyos, meron siyang absolute plan or yung eternal plan sa buhay natin. So, tandaan natin, tayo ay pinili ng Diyos. Hindi dahil pogi tayo. Dito maraming mga pogi. Diba? Hindi dahil maganda tayo. Diba? Hindi dahil maganda tayo, hindi dahil matalino tayo, ay pinili tayo ng Diyos. No, pinili tayo ng Diyos kasi meron siyang plano sa buhay natin. Yun lang po yun. Diba? Ano pa? You are a royal priesthood. No? So, ibig sabihin nun, binigyan tayo ng pagpapala para pamahalaan ang mundo. Tayo yung mag-aano sa mundo. Ano yun? Ibig sabihin, tayo yung magpapagaling sa mundo at tayo ay itatatag ng Diyos bilang mga spiritual king and then spiritual priest. Kaya tayo tinawag na royal priesthood. And then number 3, holy nation. Diba? So anong ibig sabihin yan, holy nation? Kahit saan ka pumunta, yung kaharian ng Diyos po ay matatatag. Kahit saan ka pumunta, yung kapangyarihan ni Satan ay mawawasak. Kagaya ni Joseph, no? Kagaya ni Philip. Dahil kay Philip, yung Samaria o yung buong region ay nagbago. So, ibig sabihin, siya mismo ay tinawag na holy nation. And then yung number 4, God's special possession. So, ang ibig sabihin yan, dahil tayo ay sa Diyos, ang nagmamayari sa atin ay Diyos, walang makakapanakit sa atin. Diba? Dahil kabilang tayo sa mga taong naligtas, walang makakapanakit sa atin. Diba? Minsan kaya lang tayo nasasaktan kasi hindi tayo dumidepende sa Diyos, dumidepende tayo sa sarili natin. Kaya nasasaktan tayo. So, yun lang. And then, sabi dyan sa last, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So ano kung ibig sabihin yan? Tayo yung gagamitin ng Diyos para i-revive yung mundo. I-revive yung mga 50-50 na kaluluwa. Diba? Tayo yung gagamitin ng Diyos para buhayin yung mga patay na spirito nandun sa mga unbeliever. Diba? Tayo yung gagamitin ng Diyos para wasakin ang lahat ng pagkilos ni Satan sa buhay ng mga tao. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Diba? Ang tawag sa atin ay mga evangelists. Diba? Ano pa? What else? Blessing of enjoying the power, talent, and mission. Diba? Sabi kanina sa kinanta natin, yung small baptism, diba? Tayo yung light that will save the world. Diba? So, kaya yung mga talent natin ay binigay ng Diyos para gamitin niya sa kanyang kaharian. So, whatever talent o yung meron kang skills, ayan ay binigay sa iyo ng Diyos para magamit sa kanyang kaharian. Diba? So, yung mga ginagawa natin dito sa church, tuloy-tuloy lang po natin yan, no? Hindi dahil kay pastor. Ay, kasi sinabi nila sa na-pressure. Ay, sinabi nila Pastor Mark, Pastor MK. So, tuloy-tuloy lang po natin yung ginagawa natin dito sa loob ng simbahan. Diba, naalala ko dati, nung bata po ako, lagi po kasi ako nasa simbahan. Ako na po yung nagpupas sa simbahan. Diba? Lagi po ako nasa simbahan, sabi ng tatay ko, lagi ka na sa simbahan, binabayaran ka ba dyan? Sabi ng tatay ko. So, hindi naman po talaga tayo binabayaran sa simbahan. So, ginagawa lang natin to kasi lubos-lubos yung pasasalamat natin sa Diyos. Amen. Diba? Kahit sa maliliit na bagay na ginagawa natin, meron tayong reward.
Meron tayong reward sa Diyos. Nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. And yung reward ng Diyos, it can be in any form. Hindi lang po sa mga blessing, material na bagay. Yung reward ng Diyos sa buhay natin, pwedeng sa kalusugan, sa talino, sa lahat ng paraan ng Diyos, kaya-kaya niya tayong i-reward. So, He can reward us in so many ways. Diba? Amen. So, conclusion na. Palakpakan na natin ang Diyos. Conclusion na. Diba? So, ano sabi dyan? Worship and evangelism are about loving God and neighbor and spreading the love to the world. So, John 3:16, Rome 5:8, Luke 10:27. Hindi ko na babasahin. Ano sabi sa Luke? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig niyo sa iyong sarili. Amen. So, ganun lang po siya kasimple. Ang ebanghelyo po, ang pag-evangelism po ay pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Gaya ng pag-ibig niya sa atin. Diba? Sabi sa kanta kanina, I will tell the world how great is your love. Sabihin natin sa mga tao yung pag-ibig ng Diyos. Diba si kahapon, this week or last few weeks, si Ata, hindi ko po ako pumunta ron para mag-evangelism na agad kasi gusto ko pong simulan sa pananalangin. And unti-unti ang Diyos po ay nag-a-attach na ng mga tao sa atin. So, isama po natin sa prayer yung field po ng TL Moon. Diba? So, ayun lang po. Let's declare po yung ating declaration of faith. Next one. Sabay-sabay natin sabihin, Jesus is the Christ, all problem are finished. I am a child of God, Satan, go away.